Hello po, magandang hapon. Balik po kami dito sa Phase 5, Lumina. Ayan. So, bali ang ipapagawa lang po ni Sir dito is back and front extension. Bird type, pero yung front extension po is meron siyang spandrel. Tapos, meron din po siyang not sure kung magbi-brick si Sir or tiles. Tapos yung pinaka gate niya po is may pintura. Ayan po. Since pinapatuyo namin yung slab sa Phase 3, dito muna sila Kuya James tsaka si Kuya Jake. Ayan. So yun po yung sinasabi ko sa inyo na sa amin po is ikot-ikot lang talaga. So maganda po yung ganito kasi kahit paano hindi sila nababakante. Ayan po. Kasi iba po yung nag-uumpisa, iba rin yung parang iba yung maghuhukay, iba yung mag-aasintada, iba yung magta-tile. So toka-toka po kami. So bali yung unit ni Sir Angelic Tan House, inner unit, pero yung front extension niya po mahaba. Siguro nasa 5 meters. Kasya yung sasakyan. Pero yung ilalagay lang daw ni Sir dito is motor. Si Sir, hindi ko pa po siya nami-meet. Nag-uusap lang po kami sa chat. Ayan. So, bali, ito po yung update natin sa unit niya. Yung project po namin to. Tapos, ito pong mga kahoy, mga pinolik board. Ito po yung sinalo niya kay teacher. Yung unit po ni teacher is ayan lang po. Oh. So, galing po kay teacher yung mga kahoy dito. So si Sir, hindi na siya gagastos ng kulang-kulang 10,000 kasi ito, sinalo lang niya ng 4,000. Halos pwede na pong gamitin talaga back and front extension. So bali, ito po yung back extension ni Sir. Ang sabi ni Sir is ipapalipat daw niya yung pinto ng CR niya. Ayan, Sir, shout out po kay Sir RJ. Thank you po dun sa pa-jersey niya sa Ray House Makeover. So, ito yung additional ni Sir. Ipapalipat po daw yung pinto ng CR dito. So, mas okay nga po yun kasi, syempre, magtitibag tayo, mag-aasintada, magpapalitada. So, mas maganda isabay na ni Sir. Kaso po dito, napansin nila Kuya James, nila Ray, tabi po yung back extension po kasi, yung pinakapader po ni Lumina, ayan po. Dapat po kasi yan nakalabas doon. Nakalabas po yan doon. Dapat yung pader na po yan, yung CHB na yan. Diyan po kami dapat nag-uumpisang maglagay ng CHB. So, parang liliit na yung space ni Sir dito. Kasi hindi naman po pwedeng yan ay maging pader namin eh. Kailangan po talaga pag nagpapagawa kayo ng bahay, may sarili kayong wall. Ayan, so siguro, hindi namin alam eh. Dapat talaga niyan, dito kami dito kami dapat mag-aasintada na eh. Kaso ayan, ito yung pader ni Lumina, dapat nakaurong pa ng konti. So, hindi ko alam kung nakita na to ni Sir, pero parang talo siya sa niya, sa lote niya, diba? Parang nabawasan ng konti. Kasi, liliit pa siya ng konti kung dito kami, magpapader kami. Pero mas maganda, magpader talaga kami ng sarili. So, half lang po sila ng kanyang kapitbahay. Ayan po. So, I think kay Sir, meron po siyang bar counter. Ayan. Picturean natin. So, bali yung unit ni Sir is, unti-untiin niya pong ipagawa. Sana sa amin niya pa rin ipagawa, di ba? Paunti-unti. So, maganda po ito kasi hindi niya minamadaling matapos. Kumbaga, kahit may kontrata kami, sabi ni Sir is, kung titirahan man nila to is dapat, kahit pa, talagang livable na. So, bali, ang mangyayari po dito, bird type finish, pero walang tiles, walang kisame, walang pintura. Ayun po. So, bali, ito po, same procedure, papahukay muna kami, then ipapahakot na rin po agad yung mga lupa. Para pag nag-deliver po ng materyales, meron po kaming pupwestuhan.
So, baka po pwede kaming makilagay dito sa kabilang side. So, ito lang yung medyo kalaban namin dito kasi yung dito po sa Tansa is paulan-ulan. Ayan, oh. Medyo mahaba yung front extension ni Sir dito. Dito po sa Lumina Tansa Phase 5, medyo malalaki po, umahaba yung kanilang mga extension. So, bali dito po magsasarili rin po tayo ng pader magkabilaan. Ayan. So, pagdating po sa material cost, nagbabago rin po yan gawa ng depende sa sukat po ng unit. So, ito po siguro pag meron ng materyales, kailangan na po namin itong palitan ng double lock o lagyan ng double lock. Kasi syempre may materyales na. Tapos ipapaayos din po namin muna itong mga kahoy-kahoy dito. So, doon po sa mga magpapagawa sa amin, abangan nyo talaga yung mga kahoy. Kasi once lang gagamitin, no? Once lang siya gagamitin, gagawin pantukod, pangporma. Tapos, di ba? Malaking bagay po kasi, magkano po yung isang ganito? Nasa 650 ang isa. Sa ganitong inner unit na townhouse, ang kailangan nyo po 4 o 5. So, magkano na po yung 4 o 5? Tapos, mga kukulamber pa. So, aabot din po siya ng kulang-kulang 5 to 6,000. So, if sasaluhin nyo po yan ng 4,000, malaking bagay na. Ito nga po, pag okay pa to, pwede ko rin po itong ipasalo sa isa ko pang project dito sa Phase 5. Kasi sayang eh. Sayang, pwede pa naman gamitin. Ayan po. Ako, abala po sa akin yan, pero syempre, kung makakatulong din naman kami kay clients, gagawin na rin namin. Sayang po talaga kasi yung mga kahoy kasi isang beses lang talaga yung gagamitin. Kung hindi na nga yung kailangan hindi na kailangan gumamit yun, hindi na lang sana bibili. Hindi katulad ng pag bumili ka ng semento, bakal, talaga magagamit mo. Yung mga yan, gagamitin mo lang siyang pang sapin, pang forma, ayan. So sabi nila, ano daw yung lupa dito? Siksik. Siksik daw po yung lupa. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand, me like that, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?